Magandang araw mga kaibigan, nandito tayo ngayon para talakayin ang kwento ng Andox Litson Manok, isang pangalan na siguradong kilala ng lahat, lalo na kapag nagugutom. Alam nyo ba, ang bawat piraso ng litson ay parang isang mini miracle? Parang pag nakita mo ang ex mo na may bagong jowa, bigla kang magugutom. Kamusta mga kaibigan? Bago natin simulan, kung ikaw ay mahilig sa mga kwento ng tagumpay, masasarap na pagkain, at mga inspirasyon mula sa ating kultura, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na aming ia-upload. Thank you! Mula sa simpleng ideya ni Sandy Javier, nag-umpisa ang lahat sa isang maliit na stall. Pero bago siya naging sikat, dumaan siya sa mga pagsubok. Parang nag-audition sa The Voice, pero walang nakikinig. Kaya't samahan ninyo akong tuklasin kung paano siya nagtagumpay at kung ano ang mga aral na maaari nating makuha mula sa kanyang kwento. Paano nagsimula ang Andox? Alam nyo ba na ang kwento ng Andox ay nagsimula sa lechon manok na medyo pasimple lang? Oo, ganyan nagsimula ang isa sa mga pinaka-iconic na kainan sa bansa. Mula sa isang maliit na stall na nagbenta ng 12 manok, ngayon ay may higit sa 300 outlets na ang Andox sa buong Pilipinas. Noong 1985, si Leonardo Sandy Javier Jr. ay ipinanganak noong Enero 28. Siya rin ay taga Javier, Leyte Province, at isang negosyante at politiko sa Pilipinas. Siya ay kasalukuyang nagsisilbing vice-gobernador ng lalawigan ng Leyte. At ang kanyang asawa ay si Lolita Karen T. Javier, na hindi lang basta asawa. Si Karen ay isang congresswoman at isang dating modelo, ngunit hindi lang siya basta magandang mukha. Si Karen ay may matibay na puso at isipan. Sa likod ng bawat tagumpay ni Sandy, nandyan siya bilang katuwang at inspirasyon. Sabi nga nila, behind every successful man is a woman rolling her eyes. Pero sa kaso ni Sandy, wala siyang dahilan para mag-roll ng eyes dahil si Karen ay laging nandyan para sumuporta. Ang nagtatag ng Andox ay walang malaking puhunan, walang fancy business background, pero meron siyang litson manok na may dating. Pero teka, bakit nga ba lechon manok? Bakit hindi burger o pares? Ang sagot dyan ay simple. Alam niyang ang lechon manok ay swak sa panlasang Pinoy. Isang bagay na kayang-kaya niyang gawing espesyal mula sa simpleng pihit ng ihawan. Nagsimula ang Andox sa maliit na pwesto sa West Avenue, Quezon City. At alam nyo ba kung ano ang una niyang hamon? Di syempre, paano papansinin ang lechon manok sa gitna ng naglalakihang karinderya at kainan? Kaya naman may diskarte siya. Yung mga unang nakatikim ng lechon niya, walang lusot at walang tigil sa kwento. Kung ang iba'y nagbabayad para sa ads, si Sandy, word of mouth lang at tiwala sa sariling timpla. Di ganun na nga kalaunan, sa bawat dumadaan, napapalingon sa amoy at crispy skin ng lechon manok na iyon. Kaya kapag tinatanong kung paano lumago ang Andox, sagot yan, malasakit sa bawat lutong, tamang timpla ng asim-tamis, at ang pagiging bukas palad ng mga unang customer na kumalat ang balitang, walang tatalo sa lechon ng Andox. Paano napili ang pangalang Andox? Alam nyo bang ang pangalan na Andox ay hindi lang basta-basta pinili ni Sandy Javier habang nakahigop ng kape? May kwento yan. Sabi nila, sa likod ng bawat matagumpay na negosyo ay isang inspirasyon. Pero sa kaso ni Andox, inspirasyon at pangalan ng isang mahal sa buhay. Ganito kasi niyan, ang totoo hindi si Sandy ang Andox sa kwento. Ang Andox ay palayaw ng kanyang ama na si Fernando Javier. Kaya bilang tribute sa tatay niya na siya ring nagbigay sa kanya ng suporta at lakas ng loob para sumabak sa negosyo, pinangalanan niya itong Andox. Imagine nyo no, parang araw-araw sinasamahan siya ng tatay niya sa bawat pag-ikot ng lechon, sa bawat init ng ihawan, at sa bawat amoy ng masarap na manok na inaasam-asam ng lahat. At yan ang sikreto, hindi lang pala tungkol sa lechon, manok ang Andox. Ito rin ay tungkol sa pamilya, respeto at pagmamahal. Kaya kapag sinubukan mo ang kanilang manok, hindi lang basta pagkain ang natitikman mo, kundi ang malasakit na likha ng tatay at anak, pagpapalawak at paglago. Alam nyo ba, ang Andox ay nagsimula bilang isang simpleng ihawan lang sa kanto.
Walang fanfare, walang magarbong signboard, at lalong walang delivery app noon. Pero sa kabila ng usok at init, dito nagsimulang maghurno ng tagumpay si Sandy Javier. Ang sikreto, sa simula pa lang, alam niya na hindi lang basta lechon manok ang binebenta niya, pagmamahal sa pagkain ng mga Pinoy na ginawang crispy at juicy sa bawat kagat, at paano nila nagawang palakihin ang negosyo. Hindi biro ang pagsalubong ng daan-daang gutom na Pinoy na gusto lang ng masarap at abot-kayang manok. Kaya unti-unti, pinalawak ni Sandy ang kanyang pwesto mula sa simpleng pwesto sa kanto, papunta sa malalaking sulok ng mga lungsod. Pero may twist. Nang makita niyang sikat na ang Andox, ginamit niya ang Manok Magic. Hindi man ito opisyal na tawag, pero dito siya gumamit ng tamang diskarte, pati na rin ng tamang timing at creativity. Imagine nyo, andyan ang promo deals, package meals, at ang pagbubukas ng bawat branch sa mga abalang lugar na parang lechon locator ng mga Pinoy. Sabi nga nila, saan ka man mapadpad, sigurado may Andox sa kanto. Parang barkada na lagi kang tinutugis kapag gutom ka na. Andox ay hindi lang isang kilalang pangalan sa Pilipinas kundi pati na rin sa mga ibang bansa. Hanggang 2024, patuloy na lumalawak ang Andox at nagbukas na ng mga tindahan sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, United Kingdom at United Arab Emirates. Ang kanilang pagpapalawak sa pandaigdigang merkado ay isang malaking hakbang para sa brand habang ibinabahagi nila ang masasarap na lechon manok at iba pang produkto sa buong mundo. Mula sa simpleng maliit na tindahan sa kalsada, ang Andox ngayon ay may higit sa 200 branches sa buong bansa at ngayon pinapalawak nila ang kanilang pangalan sa mga paborito nilang market abroad. Ang kanilang patuloy na kalidad at inobatibong pagluluto ng mga pagkaing Filipino ang nagbigay sa kanila ng isang natatanging posisyon sa mga lokal at international na merkado. Mga paboritong produkto. Alam nyo ba, ang Andox ay hindi lang tungkol sa lechon manok na kahit kapitbahay nyo ay tumatakam sa bango? Aba, hindi biro. Sa paglipas ng panahon, ang Andox ay nag-eksperimento at nadagdagan ng mga bagong superstars sa kanilang menu na tila isang barkada reunion ng mga Pinoy comfort food. Simulan natin sa liempo. Sino bang hindi magiging fan ng crispy, juicy at tamang-tama ang pagka-grilled na pork belly na ito? Naging instant hit ang liempo dahil bagay na bagay ito sa kanin all you can. At sa Andox, hindi lang basta liempo, ito ang uri ng liempo na kahit anong puwersa ang tumama, hindi bibitaw sa lasa. Sumunod na pumasok sa lineup ang pork BBQ at Dokito Frito. Pag-usapan natin ang Dokito Frito. Ito ang chicken na crispy sa labas, juicy sa loob, parang love life ng iba nating mga kasama sa audience. May kilig sa bawat kagat. Ang Dokito ay chicken with attitude na kapag humigop ka ng sabaw kasama, parang may mini fiesta na sa bibig mo. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang Litson Kawali, kung saan crispy overload ang labanan. Parang lechon, pero mas compact at super crunchy. At kapag pinupair mo to sa sausawan na may suka at toyo, aba, para ka nang nasa handaan kahit ordinaryong araw lang. At dahil updated si Andox sa cravings ng masa, naglabas pa sila ng mga pagkain gaya ng atsarang papaya para pangtanggal umay at pinaputok na bangus na siguradong bubusog sa mga nagdadayat kuno, pero nagsasabaw naman ng kanin sa dulo. Nais namin malaman, mga suki, kung papipiliin kayo ng isang paborito mula sa Andox menu, alin kaya yon? Lechon manok ba? Or liempo? Paki-comment naman sa comment section sa baba. Salamat! Kultura ng brand. Alam nyo ba, ang Andox ay parang taong mahal mo. Laging nandyan, abot kaya, at consistent ang lasa. Pero hindi lang yan basta nagkataon. May sikreto sa likod ng kung bakit ang lechon manok nila ay palaging perfect sa bawat kagat. At ang presyo ay di rin mabigat sa bulsa. Ang sikreto, dedikasyon sa kalidad at paninindigan na kahit lechon manok lang, hindi ibig sabihin ay lechon tipid din ang flavor. May prinsipyo ang Andox. Kung itutuhog mo, siguraduhing sulit. Ibig sabihin, kada piraso ng manok, liempo o Dokito Frito ay dumadaan sa kanilang espesyal na proseso para masigurong bawat kanto at bawat kagat ay hitik sa lasa. Mga hamon sa kompetisyon. Alam nyo, hindi biro ang hamon na hinarap ng Andox sa mundo ng lechon manok. Isipin nyo na lang, parang may fiesta sa kalsada, tapos lahat ng kakumpetensya
may kanya-kanyang lechon na ipinagmamalaki. Pero ang Andoks, aba, hindi papahuli. Kahit maraming lechon superheroes sa merkado, may sariling magic sila na hindi pwedeng gayahin ng iba. Unang hamon, presyo at kalidad. Siyempre, maraming mga chains dyan na nagtatangkang magmura sa presyo, pero kasabay niyan, murang lasa rin ang dala. Pero ang Andoks, aba, ibang-iba ang diskarte. Kumbaga sa manliligaw, hindi sila nagpapakita ng tipid sa effort. Andoks goes the extra mile. Lahat ng flavors nila ay handcrafted at lovingly prepared. O diba parang forever love? Pangalawa, sa gitna ng kompetisyon, ang secret weapon nila, yung lasa na hindi basta-basta matitibag. May sariling timpla si Andoks na kahit sabihin mo pa, Andoks, kamukha kayo ni ganito o ni ganoon, wala pa ring makakalaban sa lechon taste nila. Ang kanilang manok, parang pangmahala ng preparation, masarap, sulit, at ready to go, kahit sino pang bagong boyfriend, aka Manok Brand, ang pumasok sa eksena. At eto pa, huling halakhak ni Andoks sa gitna ng kompetisyon, suki loyalty. Kaya nga ang bawat tindahan ng Andoks, punong-puno ng mga suki na para bang pumipila sa isang blockbuster movie. Pamana at epekto. Alam nyo bang ang Andoks, hindi lang basta nagluto ng lechon manok, nagpabago talaga sila ng food game sa Pilipinas. Bago pumasok si Andoks sa eksena, ang lechon manok ay parang special occasion food. Pambihira lang at kadalasan sa mga handaan lang makikita. Pero nang dumating si Andoks, abay parang naging everyday celebration na ang lechon manok. Biglang naging pang-araw-araw na kaganapan, ang malasang manok na dati parang pang-birthday lang. At sa pagtatapos ng ating kwento tungkol sa Andoks, nais kong ibahagi ang isang mahalagang aral na tiyak na makaka-relate ang lahat. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang iyong simula, basta't may puso ka at determinasyon, tiyak na makararating ka sa tuktok. Mula sa isang maliit na stall na nagbenta ng 12 manok, ngayon ay may higit sa 300 outlets na ang Andoks sa buong Pilipinas. Parang isang fairy tale, di ba? Pero hindi ito nangyari nang magdamag. Si Leonardo Sandy Javier Jr. ay nag-aral, nag-experiment at higit sa lahat, nagtiyaga. Isipin mo kung hindi siya naglagay ng malaking signboard para hindi malampasan ng mga tao, baka hanggang ngayon ay nag-iisa pa rin ang kanyang stall. Sabi nga ni Sandy, ang kahirapan ay may pag-asa. Kaya kung ikaw ay may pangarap, huwag kang matakot na magsimula mula sa wala. Kung kaya ni Sandy na maging father of Litson Manok, ikaw din ay pwedeng maging hari ng iyong mga pangarap. Kung na-inspire kayo sa kwento nilang ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng tagumpay. Thank you!